Magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ngayon ay tumungo sa ating Bible study at nasa ikaapat na session na po tayo ng ating book 1 ng Foundational of or our Foundation of Faith. Okay? So bago po yan ay manalangin po muna tayo at hilingin po natin ang inyong pastora para manalangin. Amen. Okay, salamat po sa panalangin ng inyong pastora at tayo po ngayon ay tumungo sa ating topic. Kaapat na session, ang nag-iisang pangako, ang katiyakan ng ating kaligtasan. So nakaraang session, nalaman natin na maaari tayong magkaroon ng kasiguruhan sa pagkakaroon ng isang pangwalang hanggang relasyon. Yun ay kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo ng buong buo. As in, tatalikuran mo talaga. Kasi pagka sinabi natin tinanggap mo si Jesus Christ, ano yan eh, tatalikuran mo na talaga yung kasalanan eh. Dahil kapag ang kasalanan is nananatili pa rin sa'yo, hindi mo talaga totoong tinanggap ang Lord. Kaya nga ang sabi ng Bible sa Luke chapter 10 verse 27 ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, hindi half-hearted, hindi kalahating puso lang. Buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo, at ng buong kaluluwa mo. So, kapag sinabi natin tinanggap natin si Lord, may pagbabago dapat sa buhay. At yun yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Dahil meron na tayong katiyakan sa pangako ng Diyos na tayo ay ligtas. Ano man ang mangyari sa mundong ibabaw, hanggat nananatili ka na nakakapit sa Diyos, ikaw ay mananatiling ligtas. Pero the moment na nag-backslide ka, the moment na tumalikod ka sa Panginoon, huwag mong asahan na ikaw ay maliligtas. No? Maliban na lang kung talagang sa second chance na ibinigay sa iyo ng Lord, talagang tinalikuran mo na, as in, hindi mo na talaga babalikan yung pagkakasala. Pero kasing iba, natetempang bumalik doon sa kasalanan kasi parang naiisip nila, mas maganda yung nangyayari sa kanila in the past, which is, walang katotohanan doon. Kasi, naturalmente, nasa Diyos ka na. So, anong gagawin ng demonyo? Itetempt ka niya, no? Kaya ka dumadanas ng maraming mga pagsubok sa buhay ay dahil wala ka na sa Lord Ay wala ka na sa demonyo Kaya anong gagawin ng demonyo? Aagawin ka niya. Lahat ng temptation, lahat ng pagsubok, ibibigay yun sa iyo ng demonyo upang nang sa ganun, subukin ka at umalis ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pero ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung nag-iisang pangako at katiyakan ng ating kaligtasan. So, may mga pagkakataon na maaaring hindi ganito ang ating pakiramdam. Marahil maaaring mabigo natin siya. Sino yun siya? Si God. At masira ang relasyon na ito. Dahil lahat tayo ay andoon pa din sa kalagayan na makalaman. So, nandito pa rin tayo sa flesh. Yes, nandito pa rin tayo. Pero yung grace kasi ng Lord nandoon no? Halimbawa, nagkasala ka, in a sense, hindi mo sinadya, no? Talagang nandun ka lang sa oras ng kagipitan. When we say kagipitan, hindi yung ah, iniwan mo na yung lalaking karelasyon mo dahil may asawa yon. Tapos nagipit ka lang, wala kang pera, kaya tatawagan uli siya, makikipagrelasyon ka sa kanya. Hindi ganun yun, no? Ibig ko lang po sabihin sa kagipitan, halimbawa, may anak ka, no, na hinahunting ng mga magnanakaw at sabi ng anak mo ay tumakbo siya sa bahay ninyo. At ikaw naman, tinago mo siya at sinabi nung magnanakaw na, nandiyan ba yung ganito ganyan? Nagkukunwari na kaibigan. Ikaw naman, magsisinungaling ka. No? Sa pagkakataon na yun, ang pagsisinungaling mo ay hindi dahil nagsinungaling ka talaga, kundi dahil may iniligtas ka na buhay, yung anak mo na hinahanteng no holdupper, na nagkukunwari na kaibigan or boyfriend, no? So, may mga ganong pagkakataon na kailangan natin na tumugon sa sitwasyon ng pagsisinungaling or may gagawin tayong bagay na hindi natin sinasadyang gawin. Halimbawa, nasaktan mo yung damdamin ng asawa mo or nasaktan mo yung anak mo, no? Hindi mo sinasadya yun, nasaktan talaga ang kanilang damdamin, kundi may nasabi ka lang dahil naiinis ka, di ba? Sa batas natin, merong ganun na tinatawag na
nagawa mong gawin ang isang bagay, hindi dahil planado, kundi dahil nandoon ka lang sa akto na kailangan mong gawin. Halimbawa, nakapatay ka, no? Nabaril mo yung tao. Bakit? Kasi holdupper. At nakipag-agawan ka ng baril sa kanya. So, kaysa naman ikaw ang patayin niya, napatay mo yung tao. So, yun yung mga bagay na hindi sinasadyang nakapatay ka. Yun yung ibig ko pong sabihin sa hindi sinasadya. Hindi yung talagang pinuntahan mo yung isang bagay para magkasala ka. Okay? Malinaw po ba sa ating lahat yon? Okay, so let us explore. Magsaliksik tayo. Magsalitan kayo sa pagsagot sa iyong small group sa mga tanong sa ibaba. Ano ba itong mga tanong na to? Ito yung unang tanong. Ano ang isa o dalawang mga bagay sa iyong buhay na siguradong sigurado ka? At pangalawang tanong, ano ang isa sa dalawang mga bagay na nais mong makasiguro ka sa iyong buhay? At itala ang iyong sagot sa baba. So mamaya nyo po ito sasagutin kasi unahin ko munang tapusin ang aking pag-aaral or topic. So mga kapatid, Pastora Gina, Pastora Edna, She, Melissa, Pastor Russell, may sarili yang ano. Okay? So, i-discuss nyo po ang bagay na ito mamaya after ng topic. Huwag kalilimutan na i-discuss yan. Okay? Balikan nyo po ang video at tignan nyo po itong mga katanungan na to at sagutin ng inyong mga grupo. Now, ang pangako ay kasing tibay lamang ng taong nagbitaw neto. Nakakapagbitaw tayo ng pangako na gusto nating matupad pero dahil sa limitasyon bilang tao, wala tayong abilidad na matupad ang lahat ng ito. Kaya naman, hindi rin natin maibigay ang ganap na garantiya na magagawa natin ito ayon sa ating ipinangako. Isang makapangyarihan at kataas-taasang Diyos lamang ang tanging makapagbibigay sa atin ng kasiguruhan na mangyayari ang lahat ng kanyang mga pangako. Tama po ba ako? Sa mundong ibabaw, magsabi nga po kayo sa akin, meron ba kayong isang taong kilala na nagbitaw ng pangako na kailanman ay hindi siya napako? Walang ganon, di ba? Halos lahat ng tao nangangako pero napapako. Kasi hindi nila alam kung ano ang meron sa kinabukasan. Halimbawa, nagbitaw ka ngayon, o sige anak, sa 18th birthday mo, maghahanda tayo na masarap na masarap. Eh, nagkasakit ka, hindi ka nakapagtrabaho. So, wala na yung pangako mo. Tama? Hindi mo naman sinadya na yung pangako mo ay hindi matupad. Pero nangyayari yun kasi tao tayo. Wala, limited lang ang ating kaalaman. Wala tayong alam sa kinabukasan. Kaya kapag tayo po ay nagbibitaw ng mga pangako sa tao, sabihin lang po natin kapag luluobin ng Panginoon. Now, let us examine. Suriin natin. Nangako siya na hindi na tayo iiwan. Tama po ba ito? Itong pangako ng Diyos? Yes. Basahin natin ang Hebreo chapter 13 verse 5 to 6. Wait lang po Okay, ito po ang sinabi ng Hebreo chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ito yung matinding pangako ng Diyos sa lahat ng tao. Yung basta't masiyahan ka lang kung anong meron ka ngayon. No? Huwag ka nang mapaghanap. Halimbawa, no, nakikita mo yung kapitbahay mo, may bago silang sasakyan, may bago silang mga kasangkapan or ano man na meron sila na bagong damit, bagong nakakakain sa labas. Alam niyo mga kapatid, hindi po kalugihan kung wala kayo niyan, mga bagay na yan. So wag po natin silang kainggitan. Amen? Kung ano man ang nakikita natin sa kapwa natin, yan yung binigay ng Diyos sa kanila na biyaya. Ngayon, kung anong meron tayo ngayon, anong sabi dito sa Hebreo chapter 13 verse 5? Huwag na kayong magmukhang pera at masiyahan na lamang kayo kung anong meron kayo. Sapagkat tapat ang Diyos na nanangako. Ano sabi niya? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. At sa verse 6, tingnan niyo po ito Kaya't malakas ang loob nating magsabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. Ano sabi ng Diyos dyan? Halimbawa, mga kapatid, no? Talagang ang hirap talaga ng buhay ngayon sa totoo lang. Lalo na yung mga nangyayari ngayon sa ibang bansa na giyera, no? Between Israel and Qatar. Binomba nila yung Qatar Hamas, mga Hamas leaders. So, nagkaroon ngayon ng matinding bakbakan sa pagitan ng Israel, ng Qatar, at ngayon ay kumakampi na ang mga taga-Saudi Arabia. At sabi ng hari ng Saudi, tutulong sila sa Qatar dahil sa ginawa ng mga Israel. Now, anong ang punto ko dito? Ang punto ko po dito mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na matindi na ang kalamidad, ang mga bansa
na supposed to be ay pinupuntahan natin para tayo ay mga ibang bansa at kumita ng pera. Alam niyo mga kapatid, wala na eh. No, unti-unti na pong gumuguho ang pangarap ng mga OFW. At kahit pa sabihin natin meron namang Europa, Pastora, eh, yes, merong Europa na pwede ka makapag-ibang bansa, pero darating ang panahon, mawawala din ang lahat ng bagay na yan. So ano po ang pinupunto ko dito mga kapatid? Simpleng-simple lang po. Kung anong meron tayo ngayon, ipagpasalamat na natin yan sa Diyos. Huwag na tayong maghangad ng kahit na anong mga bagay dahil darating po ang araw, hindi po natin mapapakinabangan anumang mga bagay na meron tayo. Bakit? Pag namatay tayo, hindi natin mabibitbit sa hukay ng ating libingan ang mga bagay na yan. Ano pa? Hindi natin yan madadala sa langit or sa impyerno man kung saan man tayo tutungo. Pangatlo, yung maiiwan mo, sigurado ka ba na ang kayamanan mo ay kanilang pagsisikapang ito ay buhayin or palaguin? Hindi ka nakakasiguro. Tama po ba ako? So anong saysay ng iyong pagsisikap kung wala ka namang mga assurance na ito ay mangyayari, ang mga kagustuhan mo o ang mga pangarap mo ay mangyayari sa kinabukasan. Wala po tayong assurance. Kahit yung mga OFW na ng ibang bansa, wala po silang assurance na ngayon kung anong mangyayari sa kanila, kung pauuwiin ba sila dito sa Pilipinas dahil umiigting ang giyera sa Middle East. Wala po tayong kasiguruhan sa buhay na ito. Kaya makontento na po tayo kung anong meron tayo. Amen? Kasi, anong sabi ng Diyos dyan sa verse 6? Huwag tayong matatakot. Dahil tutulungan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Now, ngunit paano kung sumuway ako? Halimbawa, nakatutuwang malaman na nangako si Kristo na hindi niya tayo iiwan kapag mayroon na tayong relasyon sa Kanya. Pero paano kung nagkasala tayo o sinuway natin siya? Ano ang mangyayari sa ating relasyon kay Kristo? Kung sumasampalataya ka at tinatanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, ikaw ay naging tagasunod na ni Kristo. Isa kang Kristiyano. Amen? So, anong sabi diyan? Kapag ikaw ay tagasunod na ni Kristo, ikaw ay anak na ng Diyos. At hindi yun babawiin ng Diyos. Halimbawa, nagkasala ka. Pero, again, ang kasalanan po ay hindi sinasadyang kasalanan dapat, ha? Huwag yung sinadyang kasalanan na talagang pinilit mo ang sarili mo para magkasala ka. No? Nag-break up na nga kayo nung karelasyon mo eh. Babalikan mo pa. Diba? Nabaong ka na nga sa utang eh. Tapos isisige mo pa rin mangutang. Diba? So, ano pa? Yung nakita mo na nga kapag hindi ka dumadalo ng Bible study, di ba? Hindi umuunlad ang buhay. O isisige mo pa rin na hindi ka madadalo ng Bible study. O hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka naglilingkod sa Lord. Alam mo na nga na kapag malayo yung relasyon mo sa Lord, and blessed life ka, sinisige mo pa rin na lumayo sa Lord. Paano bang bumalik ka sa Lord para ngayon magkaroon ka ng blessed life? Now, basahin natin ng John chapter 1 verse 12 to 13. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, lagi lang po nating tatandaan, walang atin. Lahat ng bagay, kahit yung salvation natin, galing lahat yan sa Lord. Mga talents mo, galing lahat yan sa Lord. Mga katalinuhan, kagandahan, at kung ano-ano pa na meron tayong material na mga bagay or monetary na mga bagay, eh lahat yan galing sa Diyos. Walang atin. Kaya kahit ang lakas ng katawan natin, galing yan sa Diyos. Sa isang iglap na gustuhin ng Diyos na mawalan tayo ng lakas, gagawin niya yon. Wala tayong magagawa. Amen? So, permanente ang relasyon natin na ito sa Diyos. Hindi ito magbabago. Subalit minsan, nagkakaroon ng mga problema at hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya na nakakaapekto sa pakikitungo natin sa bawat isa. Nagbigay ang Biblia ng mabisang pagsasalarawan ng katotohanan na ito sa popular na kwento ni Jesus. Basahin natin ang Lucas chapter 15 verse 11 to 24. Okay? Basahin natin. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang pamamanahin ko at hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos ito, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupang iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala ng
nagbibigay sa kanya ng pagkain. Halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama or sa tahanan ng aking ama. Samantalang ako'y namatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa niya, Ama, nagkasala po ako at sa Diyos sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat ng tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isang alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na niya ang kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo sila. Tutan niyo sila ng sinsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang luya at tayo'y kumain at magdiwang. Subalit ang anak mo ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan at siya ay nagdiwang. Now, para saan po ang kwentong ito? Ito po ay kwento kung saan tayo noon ay tinuring na ng Diyos. Nung tayo po ay tinanggap natin si Jesus Christ, naging anak na tayo ng Diyos. Ngunit, may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin makakatayo tayo sa ating sariling mga pangarap. Makakatayo tayo sa sarili nating mga pera. Makakatayo tayo sa sarili nating mga lakas at kakayahan. Pero alam niyo ba mga kapatid, no? Kahit na ganyan po, na lumayo yung anak sa ama, dahil nga sa kanyang sariling kagustuhan at mga kaalaman sa buhay. Alam nyo, hindi nawala ang pagiging ama ng Diyos doon sa alibugahang anak. Bagkos noong bumalik ito, niyakap siya ng Diyos. Hinalikan at sinabi, minsan kang namatay, ngunit ngayon ay bumalik ka na. Halika, susuotan kita ng panibagong damit at bibigyan kita ng iyong singsing at sandal. Alam niyo ba mga kapatid, noong unang panahon, ang singsing po ay isang tatak na ikaw ay bahagi ng pamilyang ito. Kasi meron po yan na naka-engrave. Pag sinabi natin naka-engrave, may nakasulat doon sa singsing kung kaninong lakit ka. Kaya noong sinuotan siya ng singsing, pinalitan ng panibagong damit. Ang panibagong damit po ay ang pagbibigay uli ng Diyos sa iyo ng kanyang espiritu. At yung sinsing ay pagsiselyo neto na kahit na anong mangyari, katibayan ito na ikaw ay anak ng Diyos. Kailanman, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya, nagdiwang ang Panginoon nung bumalik ang tao or ang anak na alipugpo. Kaya nga, no? Sino ang nag-iisang mediator o tagapamagitan ng Diyos sa tao? Walang iba kundi si Jesus Christ. So, bakit ito mahalagang isa-isip sa ating panghingi ng tawad sa Diyos? Upang nang sa ganon, makita natin. Kasi, hanggat hindi natin nakikita, no, sa buhay natin, na yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ay matindi yun. No? Tayo nga mapako lang tayo, no? Matusok lang tayo ng karami, nasasaktan na. Yung pa kayang bugbugin ka, ipako ka, alimurain ka, duraan ka, ipahiya ka sa harap ng maraming tao, pagsabihan ka na ikaw ay may kasalanan kahit wala kang kasalanan. No? So, lahat yun tiniis ni Jesus Christ. Kung nakikita lang natin yun, kung naiintindihan lang natin yung bigat ng ginawa ni Jesus Christ sa krus, hindi ka magdadalawang isip na gumawa ka ng kasalanan. Kasi kung talagang naiintindihan mo yung bigat ng ginawa ni Jesus Christ sa krus para lang iligtas ka, anong pakialam ng Diyos sa buhay mo kung tutuusin, di ba? Ikaw ang nagkasala, bakit siya ang mag-suffer para sa iyo? Pero lahat yun tiniis ng Diyos Lahat yun ay kanyang ibinata upang nang sa ganon, ikaw ay maligtas, ako ay maligtas. So sinasabi sa mga Hebreo chapter 10, 19 to 22 na si Jesus na ang gumawa ng paraan para makadiretso tayo sa Diyos. Ibig sabihin, neto na mayroon tayong napakalaking pribilehiyo na makalapit sa Diyos nang may lakas ng loob pero may kalakip na pagpapakumbaba. Sinasabi sa atin ng Biblia na kaya
na kayang maibalik ang ating magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng diretsong paglapit sa Kanya, paghingi ng tawad at muling paghingi na makasunod at maglingkod sa Kanya. Hindi na natin kailangan lumapit na kung sino-sino pa para ihingi ng tawad ang ating kasalanan. Huwag kang lalapit kay Mary kasi walang kinalaman si Mary sa Ama. Hindi siya ang mediator natin, kundi si Jesus Christ. Huwag kang lalapit sa mga santo-santo. Kasi hindi sila ang magpapanalangin sa'yo. Huwag ka rin lalapit sa pare kapag may kasalanan ka. Direkta ka na lumapit sa Lord at humingi ka ng sorry. Amen? So, para po sa ating pangwakas, para bang napakadali naman, hindi ba pwedeng maabuso ito? Oo, maaari nating abusohin si Jesus Christ. Ibig ba sabihin, pwede na tayong gumawa ng kasalanan kahit anong oras kasi patatawarin naman pala tayo. Hindi. Kasi kung talagang mahal mo si God at kung talagang naniniwala ka na yung ginawa ni Jesus Christ, napakabigat yun para lang iligtas ka, hindi ka magkakamaling gumawa ng isang kasalanan. Kaya ka lang nakakagawa ng kasalanan kasi hindi mo talaga mahal si Lord. Kaya ayaw mong dumalo ng mga gawain. Kasi hindi mo talaga mahal si Lord. Hindi mo naiintindihan yung bigat ng ginawa niya sa krus. Pero kung nauunawaan mo yun at niyakap mo yun, hindi ka magkakamali na gumawa ng isang kasalanan. Amen? Posible na magkaroon tayo ng malaking conclusion na dahil mapagbigay ang Diyos at mapagpatawad ang lahat ng sa ating mga kasalanan, maaari na tayong gumawa ng kasalanan at wala naman pala itong kaparusahan. Subalit hindi ito ang tinuturo ng Biblia. Basahin natin ang 1 John chapter 3, verse 6 at saka 9 to 10. Okay, so tingnan natin anong sinasabi ng Bible. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Ito yung sinasabi ko kanina pa mga kapatid. Kapag nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, hindi natin nauunawaan yung ginawa ni Jesus Christ, yung pagliligtas niya sa iyo. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, umalis kayo sa pagkakasala. Kasi kung talagang totoong kilala mo si Jesus Christ, kung talagang gusto mong lumapit sa Diyos at magsilbi sa Kanya, dapat ginagawa natin kung ano yung tama. Tama ba na dumalo ng Bible study? Yes, tama. Tama ba tayo na magsilbi sa Lord? Yes, tama yun. Tama bang gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin? Tama yun. So anything na hindi ayon sa kalooban at mga utos ng Diyos, huwag natin gawin. No? So anything na hindi ayon huwag natin gawin yun. Kasi dapat naaayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. Verse 9 to 10. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak mo. So ano sabi niyan? Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Anything na gagawin natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay nagkakasala tayo. At ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak. Kaya nga, mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin yung church. Mahalin natin yung mga taong sa paligid natin. Huwag na natin silang gagawan ng hindi maganda. Amen? Basahin ang Hebreo chapter 12 verse 9 to 11. Okay, konti na lang to mga kapatid. Hebreo chapter 12 verse 9 to 11. Okay, konti na lang. Magtsaga na kayo kasi ayaw nyo yun. Napapalapit kayo sa Lord sa pag-aaral ng salita niya. Okay, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas mararapat na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Kaya nga, kung may correction, may rebuking sa loob ng church, tanggapin po natin itong mga kapatid. Kasi, kung hindi natin tatanggapin ito, hindi ayaw natin doon sa ginagawa ng Diyos na mabago ang buhay natin. Amen? Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Totoo naman yun. Wala naman sigurong tao na natutuwa habang siya ay tinutuwid. Tama? Habang ikaw ay kinukorek, nire-rebuke, natutuwa ka ba? Hindi. Napapahiya ka, syempre.
no? Pero ano sabi diyan, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, habang ikaw ay nagpapaayos sa Diyos, masakit yun. Kasi unti-unting tatanggalin ng Diyos sa iyo yung mga karakter na hindi na dapat nakikita sa iyo bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga minsan mga kapatid, mahirap po yung ayaw nating magpabago sa Panginoon. Dahil the moment na hindi natin ginawa ito, hindi, ano sabi ng Lord, hindi tayo anak niya na maitutunan. Napag-isip-isip mo na ba kung pwede mo na kayang gawin ang anumang gusto mo? Na di isa sa alang-alang ang kalooban ng Diyos. Hindi, di ba? So, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, sabi sa Galatia chapter 6, 7 to 8. Ang Diyos ay hindi madadaya ninyo kung ano ang inihasik ng tao, iyon ang kanya ding aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay na ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. Ang nagsisikap sa bagay ukol sa espiritu ay aanin sa buhay na walang hanggan. Okay? So, pangwakas na salita, sa katiyakan ng ating relasyon kay Kristo, kahit alam natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at na kailangan lamang na humingi tayo ng kapatawaran para maibalik tayo sa tamang fellowship sa Kanya, minsan pakiramdam natin ay hindi niya tayo pinatawad. Palagay natin ay mayroon pa tayong dapat gawin para idagdag sa ginawa ni Jesus para sa kabayaran ng ating kasalanan. Wala na. Huwag mo nang isipin na kulang pa yung ginawa mong paghingi ng sorry. Sapat na po yun. Ang ano na lang is huwag mo nang balikan. Yun na lang yung ano ng Lord, requirements ng Lord. The moment na nag-sorry ka, huwag nang paulit-ulit. Kasi ang nagsusorry po, tapos sa susunod na araw, ginawa niya na naman yung same na kasalanan. Eh, hindi po totoong nag-sorry yun. Kasi ang nagsusorry, kakalimutan niya na yung naunang ginawa niyang kasalanan. Hindi niya na po yun babalikan. Ang diagram sa ibaba ay isang mabuting paalala sa atin tungkol sa kaugnayan ng ating pakiramdam at sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ba ito? So, ito yung katotohanan. Itong unang ng trend, bagon ng trend. Ang pangalawa ay ang gasolina o ang tinatawag natin pananampalataya. At ang pangatlo ay ang damdam. So, tignan natin ano ang katotohanan. Ito po yung ang Diyos at ang kanyang salita. So, kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Lord, paano mo makikita yung katotohanan? Kaya nga tayo nagkakandak ng Bible study ay upang makita natin yung katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Maganda yung binabasa natin ng Bible kasi baka mamaya may ginagawa na tayong mga hindi magandang bagay na hindi pa natin alam na hindi pala ito ayon sa kagustuhan. Kaya mag-aral po tayo. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, nag-aaral ng kanyang salita. Inaaral niya ang anumang kalooban ng Panginoon. Pangalawa po ay tignan natin itong pananampalataya. Ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. So ano ang pananampalataya? Yung mga bagay na sinabi ng Diyos sa kanyang salita at ito ay pinaniwalaan mo, ito ay ginawa mo. Ang tawag po natin dyan is pananampalataya. Now, puntahan natin yung pangatlong bagong. Ito po yung damdamin natin. Ito ay bunga ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Nasasaktan ka ba habang tinutuwid ka? Magmula ngayon, wag na. No, wag ka na magtatampo kapag ikaw ay nire-review, kinukorek, or inaayos ng Diyos ang iyong mga patakaran sa buhay or ang iyong ginagawang paglilingkod na mali. Aayusin lahat yan ng Diyos. So, huwag tayong magrereklamo. Huwag na tayong tumungo doon sa landas na kung saan ay dati nating landas. Tunguhin po natin yung bagong landas. Yung makipot na daan, pero nandoon naman ang kaligtasan. Mahirap dumaan sa makipot na daan kasi maraming tatanggalin sa iyo ang Diyos. Pero the moment na sumusunod ka sa Diyos, kahit na anuman ang pinagagawa ng Diyos sa iyo para mabago, sunod lang tayo. Amen? So, ito po yung reflection natin. Tatakbo ang tren kahit na wala ang pampasaherong karo. Yes, totoo yan. Kahit wala ka, mananatiling Diyos ang ating Diyos. Hindi maaaring tumakbo ang tren kung ang pampasaherong karo ang hihila. Sabihin ko po sa inyo, kung ikaw itong huli, no? Ang masusunod lagi is yung sarili mong opinyon, sarili mong damdamin, at ikaw ang hahatap. Walang ganun, bish. Kasi, papatalikod ka. Pero kung ito ang mauuna, itong sigad, no? Ito po ay magkakaroon ng maganda-gandang resulta sa buhay mo. So, katulad din nito, hindi dumidepende ang Kristiyano sa pakiramdam o emosyon, kundi sa pagtitiwala sa katapatan ng Diyos at sa mga pangako niya sa kanyang salita.
Kung ang pakiramdam mo ay hindi ka napapatawad ng Diyos, alalahanin mo lang ang mga pangako niya sa Biblia na ang personal na relasyon natin sa Kanya ay permanente at maaaring manumbalik ang fellowship natin sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Kanya at pagtalikod sa ating kasalanan. Nangako ang Diyos na tayo ay Kanyang patatawarin at ibabalik niya ang ating magandang relasyon kay Jesus. Maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang Diyos para sa kasiguruhan ng ating kaligtasan at sa katiyakan ng ating relasyon kay Kristo. Amen. So, yan lamang po yung ating pag-aaral. Sana marami kayong natutunan ngayon. Lagi nyo lang po tatandaan mga kapatid. Ang Diyos natin, nung tinanggap natin si Yesu Cristo, ay naging anak na rin tayo ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Kaya wag na wag po nating itatakwil ang ating Diyos sa ating buhay, kagaya ng alibughang, no? Umalis siya kasi akala niya mas maganda kung ang buhay niya ay patatakbuhin niya ng sarili niya nang walang tulong ng Panginoon. Pero nagkamali siya doon. At nakita niya na mas maganda pala ang buhay kapag ikaw ay nasa piling ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mas maganda na sumusunod tayo sa Diyos kaysa sa hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Amen? So yan lamang po and magpe-pray na po sa inyo. Ay magdi-discussion po kayo at after ng discussion is ipapanalangin kayo ng mga pastor. Okay, God bless us all po and shalom.